So hello no, ito ay tungkol sa Judgment Day pagdating ng araw no kasi lahat tayo dito sa mundong ito may kamatayan. Ayon dito sa kasulatan no sa sinasabi dito ng sulat dito sa libro sa Hebro no na it is appointed unto man once to die and after that is judgment. So isang bisis lang mabuhay ang isang tao at mamatay at pagkatapos niyan ay paghuhukom no. So darating talaga ang araw no na lahat tayo dito sa mundong ito mapapalitan. Papalit ang ibang henerasyon at ang mga henerasyong ito ay maglalaho pagdating ng araw. At bawat tao na namamatay ngayon, lahat ng mga tao na yan ay harap sa Panginoon for judgment. Lagi niyong tatandaan na maraming mga tao na hindi handa sa kanilang kamatayan at ang kamatayan para sa kanila ay para bang hindi nila siniseryoso ang buhay na ito kasi nga akala nila no na may mga pagkakataon pa na bibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon to repent of their sins pero ang kamatayan biglang dumating sa isang tao na hindi namamalayan. Gaya ng mga trahedya ngayon na nagaganap dito sa atin, no? Sa Mindanao, sa mga barko na lunod, sa mga sunog ng bahay, sa mga disgrasya sa kali or kahit saan, no? Ang kamatayan biglang dumating sa kanila. So, itong mga taong ito, lahat ng ito ay haharap sa judgment, sa paghuhukom, sa harap ng ating Panginoon. Di ba ang sabi ng ating Panginoon na pagsikapan natin na makapasok sa kaharian ng Diyos upang pagdating ng araw, may lakas tayo na makatayo sa harap ng anak ng tao. Dito sa kasulatan, sinabi dito no, sa pahayag o revelation, chapter 20 verse 11 or 12, dito sa 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, no? Maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat at ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. So lahat pala ng ginagawa natin dito sa mundong ito nakasulat doon sa aklat. At mayroong aklat ng buhay. No? Aharap tayong lahat for judgment sa harapan ng ating Panginoon Kristo pagdating ng araw. Dakila or hindi dakila, mayaman or mahirap, kilala or hindi kilala, sikat or hindi sikat. Lahat tayo haharap sa Judgment Day sa harapan ng ating Panginoon. At sa pagbuhay ng muli sa mga patay, maraming mga tao na mabubuhay muli at ang liwanag at magliliwanag sila na tulad ng isang bituin sa umaga. Ang iba naman ay mabubuhay patungo sa kapahamakan, kaparusahan. Yan ang sinasabi dito sa sulat ng Daniel, sulat ni Propeta Daniel. At dito rin sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo. At dito rin mababasa natin sa Malakayas. So lagi nating tatandaan na pagdating ng araw, hahatulan tayo ng ating Panginoon according sa ating mga nagawa dito sa mundong ito, sa lupa, noong tayo ay nabubuhay pa. Kaya wag nating aksayahin o sayangin ang pagkakataon dito sa mundong ito na makatawag pa tayo sa ating Panginoon. Kasi darating yung araw, ang araw na hindi na natin siya matatawag, hindi na natin siya malalapitan kasi lalayo na siya sa mga oras na hindi ka na or ang judgment sa'yo ay parusa. So dito sa mundong ito, huwag nating aksayan ng buhay. Habang matatawag natin siya, tawagin natin siya. Habang malalapit pa natin siya, lumapit tayo sa Kanya. Kasi ang kamatayan biglang darating sa isang tao. Dagdag dito sa kasulatan, sinabi dito, no? Dito sa verse 13, no, na hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. No? Hinatulan tayong lahat ng tao. Hahatulan ayon sa kanilang mga nagawa dito sa mundong ito. Mabuti man or masama ang kanilang mga ginagawa. Dagdag dito sa kasulatan, pagkatapos ay itatapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. So ito yung impyerno na lake of fire. Ito yung pupuntahan o sasapitin ng bawat tao no, ng mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi kumikilala sa Panginoon, mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan, patuloy na namumuhay na malayo sa Panginoon, patuloy na namumuhay sa kasamaan. Dagdag dito sa kasulatan sa verse 15, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay
ay itinapon sa lawa ng apoy. So lahat ng mga tao na after judgment according sa kanilang mga nagawa dito sa mundong ito, kung saan ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat doon sa libro ng buhay, itatapon doon sa lake of fire, sa impyerno. Doon ang patutunguhan at babagsakan ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. So pag-isipan natin noon ang mabuti habang nandito pa tayo sa buhay na ito at may pagkakataon pa to repent, na magbago, to change. So hanggang dito na, maraming salamat and God bless everyone.